Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay January 6, 2026, araw ng Martes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Marcos, chapter 6, verse 34 hanggang 44. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. "Ilan ba ang dala ninyong tinapay?" "Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulu-pulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 5-5. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yun po mga kapatid, ang ating mabuting balita. Kung nababasa nyo rin yung unang pagbasa ngayon ay hango sa unang Juan chapter 4 verse 7 hanggang 10. Ito ay tungkol sa pag-ibig, kung ano ba ang kahulugan ng pag-ibig. At in short, ang pag-ibig ay ang sinasabi na ang tunay na pag-ibig ay yung pagbibigay ng Diyos sa kanyang sarili para mabigyan tayo ng ng buhay na magpasawalang hanggan. Yun ang tunay na pag-ibig. Hindi dahil una nating siyang minahal, kundi ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. At yun ang unang pag-ibig. Yun ang tunay na pag-ibig. At dito sa ating nabasa sa ating mabuting balita, ito yung pagpapakain sa napakaraming tao. Ang gusto ng mga alagad ay pauwiin na sila o kaya papuntahin sila sa karatignayon para makabili sila ng pagkain. Dahil ang sabi ng mga alagad ay mga 200 denari o kaya denaryos ang kailangan para mapakain yung mga taong ito. Ang 200 po ay ibig sabihin ay 200 na araw na sahod ng isang laborer. Kumbaga halos kalahating taon na sahod ng isang manggagawa.
So isipin niyo na lang ang isang araw na sahod, ilang beses siyang makakakain sa isang sahod. So palagay mong apat o kaya lima. So 5 times 200, mga 1,000 ang pwede nating bilhing pagkain sa isang bilihan. Pero dito ang napakain ay 5,000 o 5,000. Ang pagpapakain ng ating Panginoon sa pamagitan ng limang tinapay at 2 isda ay nagpapaalala sa atin tungkol dun sa yung pagkain na mana na doon sa ilang na kinakain din ng mga tao noon sa panahonan ni Moises. So ito ay araw-araw, tuwing umaga yata kung hindi ako nagkakamali. Ito ay binibigay at nanggagaling sa langit para makakain yung mga tao. At dito rin sa ilang na ito ay pinakain din ng ating Panginoon ang napakaraming tao. At doon sa Last Supper, halos ganito rin yung ginawa ng ating Panginoon. Kung mapapansin nyo yung pattern ng pagkasabi niya, na yung una niyang ginawa ay kinuha ng Panginoon yung tinapay tsaka 2 isda, tapos nagpasalamat sa Diyos o kaya binless, tapos pinaghati-hati niya at pagkatapos nito ay ibinigay o ipinamahagi. So may maalala natin kung saan natin ito narinig. Walang iba kundi sa ating banal na misa, kung saan tinatanggap natin ang Eucharist, kung saan ito ay ang body and blood ni Jesus Christ. At itong katulad ditong tinapay, ipinamahagi ito sa mga tao. Hindi directly by Jesus, but by the disciples. Ganon din naman sa ating banal na misa, ang atin pong priest ang nagbibigay ng body and blood of Jesus Christ sa pamagitan ng Eucharist. At kung ang ating Panginoon ay kayang gumawa ng himala na ganito, na sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda ay kaya na niyang mapakain yung 5,000 mga lalaki pa lamang at hindi pa nabibilang yung mga babae at yung mga bata, papaano na lang yung sarili mismo ng Diyos kaya niyang ibigay, kasi kaya niyang maghimala sa pamagitan nitong mga tinapay. At kung ganon makapangyarihan ang ating Panginoon, mas lalong kaya niyang ibigay ang kanyang sarili para sa atin. At ganon nga yung ginawa niya sa atin. Ibinigay niya yung kanyang sarili para sa katubusan ng ating mga kaluluwa. Dahil kung hindi tayo tutubusin dahil sa ating mga kasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan. At dahil sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang buhay o kaya sarili sa atin para sa ating katubusan, dito pinapakita ng Panginoon ang tunay na pag-ibig. Kung iisipin nga natin, ano ba yung mawawala sa Diyos? Siya yung makapangyarihan. Kumbaga, wala na siyang hihilingin pa. Wala na siyang hihilingin pa na hindi niya kayang gawin o kaya likhain. Ang sa tingin ko ay ang hinihiling lamang ng Panginoon o kaya yung pwede niyang matanggap galing sa atin ay yung to love Him back. Kasi
pwede nating ano yun i-reject. Yung pag-ibig na inaalay ng ating Diyos o ng ating Panginoon, binigyan na tayo ng free will na pwede natin itong tanggapin to love Him back, at pwede rin nating i-reject. So, kung meron man tayong pwedeng gawin sa ating Panginoon na kabayaran dahil sa kanyang pagbibigay ng kanyang sarili o kanyang bugtong na anak para sa katubusan ng ating kaluluwa, ito ay ang mahalin siya, to love Him back and to serve Him and to know Him. Yun lamang po mga kapatid ang maibabahagi ko sa araw na ito, at magkita-kita po tayo bukas. Pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.